Hindi karamdaman ang sisikil ng buhay kundi puot, inggit at kasakiman, at ang tanging lunas sa laso ng inggit ay ang totoong pag-ibig. Kaya naman, piliin nating palagi ang mabuti, tapat at mapagmahal. Kaya't samahan ninyo akong lakbayin pabalik ang isang obra maestra na nagpakita na ang pag-ibig ay mahika, ang Ibong Adarna. Sa kaharian ng Birmania, may isang hari at reyna na isang bantog. Dahil sa kanilang kabutihan, sila ay si Haring Fernando at Reyna Valeriana. Mayroon silang 3 anak na prinsipe na si Don Pedro ang panganay, Don Diego ang sumunod at Don Juan ang bunso. Isang gabi ay nagkaroon ng karamdaman ang hari bunsod ng masamang panaginip. Ayon sa mediko, ang tanging himig ng Ibong Adarna ang makapagpagaling sa hari na siyang makikita sa puno ng Pedras Platas na matatagpuan sa bundok Tabor. Unang naglakbay si Don Pedro nang maiputan ng ibon ay naging bato. Sumunod si Don Diego, katulad ng kapatid, naging bato rin. Hindi na nag-atubili si Don Juan, kaya sumunod siya. Nakilala niya ang matandang leproso at dahil sa kanyang kabutihan ay tinulungan siya nito upang mahuli ang ibon at mailigtas ang mga kapatid. Habang naglalakbay pa uwi ay tinangkang patayin ng mga nakatatandang kapatid si Don Juan at iniwan. Umuwi ang dalawa sa kaharian ng Birmania. Dala ang ibon ngunit hindi nila ito napaawit. Samantalang natagpuan si Don Juan ng matandang ugod-ugod at ginamot. Kaya siya ay nakabalik sa kaharian at nang makita siya ng ibon, agad itong umawit at nangahawi ang karamdaman ng haring sa Birmania. Dahil na rin sa pakiusap ng bunso, hindi na itinuloy ng hari ang parusa sa 2 prinsipe. Ngunit pagkalipas ng mga ilang araw, nagplano na naman ang dalawa. Pinakawalan nila ang Ibong Adarna habang natutulog sa pagbabantay si Don Juan. Kaya naman, umalis ng walang paalam ang prinsipe upang hanapin ang ibon. Pinahanap siya ng hari sa 2 kapatid. Sa kaharian ng Armenia, natagpuan si Don Juan. Inamuki nilang manatili dahil sa nagandang taglay ng lugar. Doon nakita nila ang isang balon na may tubig at tanging si Don Juan lamang ang nakagawang makababa. Natagpuan niya at nailigtas ang 2 bihag na prinsesa, si Doña Juana, ang bihag ng higante, si Doña Leonora, ang bihag ng serpiente na may 7 ulo. Isinama niya ang 2 sa itaas at agad na umibig ang mga nakatatandang kapatid sa 2 prinsesa. May nakalimutang singsing si Doña Leonora, kaya naman binalikan ito ni Don Juan. Ngunit habang pababa ay pinutol ni na Don Pedro ang lubid at naniwalang patay na ang bunsong prinsipe, at sa pilitang isinama ang mga prinsesa sa Birmania. Dahil sa alagang engkantadong lobo ni Doña Leonora ay natulungan si Don Juan, ngunit mahina na ito, at nang imulat niya ang kanyang mga mata, doon niya nakita ang Ibong Adarna at pinayuhan siya na hanapin na lamang ang kaharian ng mga kristal. At doon ay makikilala niya ang isang prinsesa. Natagpuan niya ito dahil sa tulong ng ermitanyo at malaking agila. Nakilala niya ang makapangyarihang prinsesa na si Doña Maria Blanca na mayroong malupit na ama na si Haring Salermo.
Binigyan ng hindi pangkaraniwang pagsubok ng hari si Don Juan nang hilingin nitong papakasalan ang anak. Napagtagumpayan niya ito dahil sa tulong ng mahiwagang singsing ni Doña Maria Blanca. Nang malaman ng dalaga na nais patayin ng ama ang iniibig, tumakas sila. Ngunit isinumpa ng hari na malilimutan ni Don Juan ang anak pagdating sa Berbanya. Agad ngang nalimutan ni Don Juan si Doña Maria Blanca nang makita si Doña Leonora. Nang ikakasal na si Don Juan at Doña Leonora, agad dumating si Doña Maria Blanca at gumamit ng mahika. Upang siya'y maalala. Kaya naman, sa huli, siya ang pinakasalan ni Don Juan. Bumalik sila sa kaharian ng mga kristal at doon na lamang namatay na ang Haring Salermo, kaya sila ay namuno ng kaharian. Mamahala, naging masagana at tahimik ang kanilang kaharian, kaya nga nang sila'y umanaw, hindi sila nakalimutan ng mga mamamayan dahil sa kanilang kabutihan. Mahiwaga ang bawat istorya, kaya sana inyong naunawaan ang akda ng Ibong Adarna.